Ano sinabi? Ito ba ang aking sinasabi? Ang isang pakikipagtipang ipinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi makapawalang kapuluhan ng kautusan na tumipot ng makaraan ang 430 taon ano pa upang pawalang kabuluhan ang mga kautusan. Diba? Maganda pa tayong pag-aalaman, no? Kaya nga lang, ilang taon na tayo nag-aaral tungkol sa pananampalataya? Bakit yung siya? Kaya hindi natin nakukuha-kagod ng isa yun. Sa totoo lang, kahit kami, hindi namin nakukuha-kagod yun. Kung ano, tanong dito, tanong. Hanggang sa kami mismo, no? Ang nagsaliklik na kami, hindi talaga natin mapapatunayan yan. Hanggang mismo tayo sa sarili natin. Hindi natin mapapatunayan yan sa ating sarili. Kung hindi tayo magsasaliksik. Kaya nga tinawag tayo, saliksik na tayo ang mga kasulatan. No? Hindi sinasabay sa isa. Diba? Kung tinasik tayo, kaya nga saliksikin din tayo. Pag sinabi ninyo, siya lang ba ang magsasaliksik? Para ituwag sa atin? Siya lang ba? Kaya nga ninyo eh. Ibig sabihin na, tayo. Hindi ba pinapapakinggan natin ang tungkol sa pananampalataya? Hindi ba pinapapakinggan natin na tayo? Wala na sa kaluan. Ay nota, tayo ang wala sa kautusan. Hindi yung kautusan ang nawawala. Bakit? Bakit? Wala nga tayong karapatan na mag-alisin at isay. Tayo lang ang nais. Halimbawa, ang kautusan. Tayo lang ipalis siya. Nawala na tayo dyan. Yes, ipalis siya. Hindi nawawala yan. Tayo lang ang nawala yan. Maliwanag ba? Bakit? Bakit tayo nawala dyan? Hindi na natin kailangan ito eh. Tuturuan ko tayo ng buwan. Sino ang nangangailangan ng kautusan niya? Yung nasa kayo. Diba yung sinasabi na sa Timoteo, sa mga makasalanan, sa mga dinuturi, sa mga dibanan? Diba? Tapos pagdating na sa may Apocalypse na 20, isasama pa natin ang 10 Commandments ang pagkakilala ng kasalanan. Kung natatandaan niyo yung leksyon, diba? Hanggang doon sa bagong langit at bagong lupa, ibig sabihin, may mga masasama pa doon. Kung hindi wala ang mga bukas. Kung sinasabi natin ng 10 Commandments, ay hindi mawawala sa isang puntot o isang paglit. Pagdating ng paghahari ng teksto, may 10 Commandments pa rin ba? Wala na nga magsisipapos doon na masasama eh. O diba? Kung nakakalaman yun sa leksyon namin, hanggang sa sambal, hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, may mga magbinabot ako. May mga matay tao pa ito. Para ito pa. Ganun ba? Hindi ganun ang pagkaunawa natin. Kaya nga pagdating doon sa may Galasya, no? Sa Galasya, Kapitulo 3, versikulo 19. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Ibinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pamorito ang bibig na siyang pinangakuan at ito'y inigutos sa pamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Iisipin natin kagad, ito'y kumalusin yung, hindi naman tayo kumalusin yung ibinagdag eh. Pista yan eh. Yung pangagag yan eh, ay ibinagdag eh. Nandiyan na naman tayo. Sino ang nakakaalam ng paglalagdo ng kapistahan? Anong tawag tayo? Nag-aral tayo dyan, di ba? Iniaaral pa natin sa Bible Constitution, anong tawag tayo? Panatugtunan. Di ba? Panatugtunan. Ngayon, may pinaka-nature yan. Yan yung katawagan.
eh, kotohan. Kaya sabi pa natin, binanggit na nga dito. Tapos sabihin pa natin kapitaan. Eh, binigyan na nga ng, ano yung katawagan yan eh. Magiging panagtuntunan. Pagdating ko sa may kosas, no? Verse 14,